Naway nasa mabuting kalagayan kayong lahat mga Juan. Nandito na ang episodes 1 to 4 ng astig na Tagalog recap natin ng The Boys Season 4 2024 na siguradong itatutuan yung lahat panoorin. Hell no. So you finally came to Stop. Look. Huwag na natin patagalin pa mga Juan at simulan na natin ang ating malupit na Tagalog series recap. Ang layunin ng channel na ito ay upang mas maunawaan sa Tagalog at mas ma-enjoy ng marami ang mga paborito nilang pelikula at mga palabas sa maiksing oras lamang. Wala po kayong mahanap ng mga full movie sa channel na ito dahil labag po ang mga ito sa patakaran ng YouTube nang walang hinahawakang copyright. Si Victoria Newman ay humarap sa isang campaign at kalaunan kasama si Ryan ay dumalo si Homelander sa event. Paglapit ni Homelander kay Vicky ay pinasama niya si Ryan sa anak nitong si Zoe at kinumbinsi niya ang babae na makipagnegosasyon sa vote. Ngunit tumanggi si Newman sapagkat kasalukuyang nasa court trial si Homelander nang dahil sa nakaraang pagpatay niya sa isang lalaki sa publiko. Samantala bilang bagong leader ng The Boys ay nagtungo si MM at ang grupo sa likod ng gusali bilang paghahanda nila sa pagtugis kay Victoria at kasama ang dalawang agent ay nagpanggap sina Frenchie na mga caterer ng event. Kalaunan ay hinarap ni Billy Butcher sa isang silid si Ryan at pinaalis muna niya roon si Zoe. Kinumbinsi ni Butcher si Ryan na bumalik sa pangangalaga ni Mallory ngunit biglang lumapit sa kanila si Homelander at dinala si Ryan palabas ng silid. Sa sunod na eksena ay pinasok ni na Frenchie ang hotel room ni Newman ngunit pagdating roon ni Zoe ay mabilis na inatake at tinapos nito ang dalawang agent. Agad na kinalaban naman ni Kimiko si Zoe ngunit nagawa nitong maputol ang kaliwang kamay niya at napilitan silang tumalon sa bintana ng gusali. Nagmadaling sinalo ni Starlight si Frenchie sa ere ngunit dahil sa liit ng kamay ni Kimiko ay malakas na bumagsak siya sa baba pero agad na gumaling ang pinsala niya sa katawan. Ilang saglit ay lumapit si Vicky sa van ng The Boys upang kumbinsihin si Huey na makipag-ayos sa kanya at si Billy ay mabilis na binaril si Newman sa ulo ngunit wala itong epekto sa babae at inis na lumayo siya sa grupo. Kinabukasan ay kasama ang panibagong Black Noir ay ipinakita ni Ashley kina Homelander ang mga candidate na posible nilang may recruit sa The Seven at isa na rito ang napakatalinong si Sister Sage. Sa kasalukuyang iyon ay makikitang palihim na nakikipagtulungan pala si Defense Secretary Bob Singer kina Mallory ngunit labis na nagalit siyang malaman na namatay ang dalawang agent niya sa misyon ni na MM kagabi. Pagsapit ng gabi ay nakipagkita si Butcher kay Victoria sa isang abandonadong gusali. Binunyag ni Billy kay Vicky na ang CIA ay planong pabagsakin siya gamit ang tungkol sa paglikha niya ng virus sa Godalkin University upang mapatay si Homelander. Pero mapipigilan ni Butcher ang CIA kung tutulungan siya ni Newman na mailayo si Ryan mula sa ama nito. Pero nasagot ni Victoria na nais niyang makuha ang mga Red River files na nakuha noon ni Huey bago siya makipagtulungan sa kanya. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa sunod na araw ay nagmadaling nagtungo si Huey sa ospital dahil biglang na-stroke ang ama niyang si Hugh. Samantala si Homelander ay nakakuha uli ng puting buhok sa ulo niya at inilagay ito sa garapon habang nadidismaya sa pagtanda niya. Pagkatapos ay palihim na binisita ni Homelander si Sister Sage sa apartment niya at upang subukan ang talino nito. Sinabi ni Sage na dahil madalas kinukulayan ang buhok ni Homelander ay agad na napansin niyang tumatanda na siya. Kinamangha ni Homelander ang nasabi ni Sage at humingi siya ng payo sa kanya. Pinaliwanag ni Homelander na sa kabila ng napakaraming nagawa niya para sa mga tao ay kinokontrol pa rin nila ang lahat at hindi siya nasisiyahan rito.
Pinayo naman ni Sage na hayaan ni Homelander ang mga tao sa pagkontrol hanggang sa mawasak nila ang isa't isa at doon siya magpapakita upang iligtas sila. Sumang-ayon si Homelander kay Sage at napagdesisyonan niyang isali ang babae sa 7. Kinabukasan sina ay natrack ang cellphone ng lalaking si Todd at kasama ang iba ay nakita ng The Boys na nakipagkita ang mga ito kay Sage. Pagkatapos ay pinasok ni Sage sina Todd sa isang saradong gusali ng vote upang iharap sila sa 7 at dahil mga fans ni Homelander ang mga lalaki ay walang awang ipinatapos niya kina Blackmore ang grupo. Pagkatapos ay nagtungo si Homelander sa courthouse kung saan magaganap ang trial niya habang ang mga taga-suporta ni Starlight at ni Homelander ay nagpoprotesta sa harap. Maya-maya nang inanunsyo sa korte na hindi guilty si Homelander ay nagpanggap si Sage na isang supporter ni Starlight at naghagis siya ng kape sa mga supporter ni Homelander upang magkagulo ang dalawang grupo. Nagmadaling nagtungo si Annie sa lugar upang awatin ang mga tao ngunit agad na nilagay ni A-Train ang mga labi ni Todd sa insidente upang palabasin na pinatay ng mga supporter ni Starlight ang ilang fans ni Homelander. Kinagabihan ay imbis na magpadala ng files kay Victoria ay naisipan ni Butcher na mag-send sa kanya ng malaswang litrato ni Huey. Kinabukasan ay labis na nagulat si Huey sa pagbisita ng ina niyang si Daphne sa hospital ward ng ama niya. Binunyag ni Daphne na madalas na silang nagkikita ni Huey nitong mga nakaraang taon at nakaraan lang ay binigay niya ang power of attorney niya sa kanya imbis na kay Huey. Labis na nagalit naman si Huey sa nalaman at inis na umalis siya ng ospital. Maya-maya ay inamin ni Billy sa The Boys ang malalang kondisyon niya dahil sa paggamit niya ng Temp V at si ay napagdesisyon ng tanggalin na siya sa grupo dahil isa na siyang liabilidad sa misyon nila. Hindi nagtagal ay na-realize ng The Boys na si Sister Sage ang nagplano ng buong pangyayari kahapon sa rally at si A-Train ang nagdala ng mga labi ni Todd sa tapat ng courthouse. Dahil naman na-track ni ang cellphone ni Sage ay plano niyang puntahan ito at sina Huey ay haharapin si A-Train. Sa sunod na eksena si Ashley ay napagplanuhang ipakilala si Ryan sa publiko bilang si Homeboy pero minungkahi ni Sage na dapat na makilala ang bata sa ibang imahe bilang independent na superhero. Maya-maya ay pagdating ni sa gusali kung nasaan si Sage ay laking gulat nilang makita roon si Billy dahil nahak pala nito ang computer niya. Pagkatapos ay mabigat ang kalooban na sinama nila si Butcher papasok ng isang convention at nakita nila roon si Sage na planong makipagtulungan sa soup na si Firecracker. Ngunit nang napagdesisyon na ni Billy na puwersahang dukutin si Sage ay pinigilan siya ni hanggang sa nabugbog niya sa labas ang dating leader nila at galit na pinaalis ito ng lugar. Sa kasalukuyang iyon nang isinasagawa na ng 7 sa publiko ang peking pagligtas ni Ryan sa isang bata ay aksidenteng naitulak niya ng napakalakas ang stunt coach niya. Pero pinalabas ni Homelander sa publiko na totoong terorista ang napatay ni Ryan. Samantala sina Huey ay nakita sa daan si A-Train na kinukwento sa mga pamangkin niya ang pagligtas niya noon sa mga tao. Pero si Nate na isang disabled na ay inis na nasabing peke ang mga pagligtas ni A-Train at pinasama ni Nate sa kanya ang mga anak niya. Nang lalapitan ni Starlight si A-Train ay nasabi ni Huey na hayaan muna nila siyang mapag-isa dahil sa labis na kalungkutan nito ngunit biglang umalis ang soap ng lugar. Ilang saglit pagbalik ni Huey sa headquarter nila ay hinihintay na pala sila roon ni A-Train at binigay sa dalawa ng soup ang USB drive na naglalaman ng security footage na hindi ang mga fans ni Starlight ang pumatay kina Todd. Nabigay raw ito ni A-Train kina Huey bilang pasasalamat dahil sa hindi nila paglapit sa kanya kanina. Maya-maya ay pinasok ng The Boys ang silid kung saan magkikita sina Sage at Firecracker. Subalit biglang sinugod sila roon ni Sage at tinutukan ng mga baril ng soup na si Splinter kasama ang mga clone nito dahil alam pala ng babae na nahak nila ang cellphone niya. Pagkatapos ay inatasan ni Sage si Firecracker na tapusin sina upang may recruit niya siya sa 7 bago ito umalis ng silid. Matapang na kinalaban naman ng The Boys ang grupo ni Firecracker at magaling na natapos nina ang ilang clone ni Splinter habang si Kimiko ay kinalaban si Firecracker. Ngunit si Splinter ay lumikha ng mas maraming clone niya. Kalaunan ay tumalsik sa kabilang silid si Kimiko habang patuloy na kinakalaban si Firecracker at buong lakas na nakipagsagupaan sina sa mga nagkalat na clone ni Splinter sa paligid. Nagmadaling sinabi ni Firecracker sa social media ang pag-atake sa kanya ng mga CIA agents pero si Butcher ay mabilis na napatumba ang soap at kinalaban niya ang mga clone ni Splinter na sumusugod sa kanya. Nang natabunan ng mga clone si Billy ay agad na inatake ng The Boys ang mga kalaban hanggang sa tuluyan nilang mapabagsak ang lahat ng mga ito at si Firecracker ay tumakbo palabas ng silid. Maya-maya pagbalik ni sa headquarter nila ay nalaman sa internet ni Kimiko na nasa New York ang kuta ng Shining Light Terrorist Group. Sa sunod na eksena ay dahil sa ebidensya mula sa USB drive ay napatunayang inosente ang mga supporter ni Annie o ang mga Starlighters at patuloy silang nagrally laban kay Homelander at sa vote.
Samantala si Ryan ay labis na pinagsisihan ng pagpatay niya sa stunt coach niya, ngunit nasabi ni Homelander na laruan lang nila ang mga tao para sa kaaliwan nila. Sa sunod na araw ay pinakilala ni Homelander sa publiko sina Sister Sage at Firecracker bilang mga bagong miyembro ng The Seven. Sa kasalukuyang iyon ay sinabi ni Kimiko kay Frenchie na sa tulong ni Hughie ay nalaman niya ang kuta ng Shining Light Terrorist Group sa New York at kinumbinsi siya ng babae na sumama sa kanya upang tugisin ang mga terorista. Sa sunod na eksena ay bilang bagong elect na presidente ay nasabi ni Bob sa meeting na plano niyang ipatupad ang kautosang magbabawal sa mga soups na maging involved sa kahit anong aktibidad ng militar at ng mga kapulisan. Si Victoria naman na bagong elect na vice president ay mabigat ang kalooban na sinang-ayunan si Bob. Samantala ang Starlight House na ang headquarter ng mga supporter ni Annie ay biglang pinasok ng isang supporter ni Firecracker at tinutukan ng baril ang isang lalaki, pero agad na nadisarma ito ni Frenchie at magaling na napabagsak. Sa sunod na eksena ay palihim na kinontak ni Billy si Ryan mula sa nilalaro niyang online video game sa TV upang makumbinsi ang bata na bumisita sa bahay niya. Maya-maya ay bumisita nga si Ryan sa bahay ni Butcher at nang binigyan niya siya ng cookies na may halong pangparalisa ay hindi ito tinanggap ng bata. Pagkatapos ay habang naglalaro sila ng foosball ay nakwento ni Ryan kay Butcher ang aksidenteng pagpatay niya sa isang lalaki at labis na pinagsisihan niya ito. Si Billy naman ay napagdesisyonang itapon ang mga cookies at nagdahilan siya kay Ryan na naparami ang nalagay niyang asukal sa mga ito. Sa kasalukuyang iyon ay biglang pumasok si Starlight sa apartment ni Firecracker sa Vault Tower at nalaman niyang may matinding galit pala ito sa kanya. Ito ay dahil sa pagbuli ni Annie dati kay Firecracker sa isang beauty pageant noong mga bata pa sila. Subalit kahit pa humingi ng patawad si Starlight kay Firecracker ay hindi siya pinatawad nito. Samantala si MM ay nakipagkita kay A-Train upang pagbantaan siya na ikakalat niya sa publiko na siya ang nagbigay sa kanila ng USB drive kung hindi niya sila tutulungan pa. Ilang saglit ay narating ni na Frenchie ang isang abandonadong gusali kung saan nagtatago ang mga Shining Light Terrorist. Magaling na tinapos ni Kimiko ang mga terorista pero hindi nagtagal ay hinayaan niyang makatakas ng lugar ang isang babaeng terrorist. Sa sunod na araw ay nagpanggap na mga janitor sina Hughie at MM sa isang entertainment arena dahil napag-alaman niya kay A-Train na makikipagkita roon si Homelander sa isang tao. Kalaunan ay pumunta si Vicky sa lugar upang kamustahin ang mga performer ng arena. Si MM naman ay inatasan si Hughie na magtungo sa air vent at mag-set roon ng device. Pero narinig ni Hughie sina Homelander na kinukumbinsi si Newman na ibunyag sa publiko ang pagiging soup niya at kumontra sa batas na isinusulong ni Bob. Ngunit biglang tumulo ang pawis ni Hughie sa balikat ni Homelander at galit na inatake niya ng laser vision ang mga air vent, pero nagagawang maiwasan ni Hughie ang mga atake niya. Hanggang sa aksidenteng natamaan ni Homelander ang isang aktres ng arena, subalit ang iba ay nasaktan ng mga kasamahan nilang aktor dahil sa labis na pagkataranta sa sitwasyon. Kalaunan ay mabilis na tinaka si Hughie mula sa lugar ni A-Train na labis na kinagulat niya. Maya-maya ay bumisita uli si Hughie sa ospital at natanong niya sa ina kung bakit niya siya naiwan noong bata pa siya. Pinaliwanag ni Daphne na noong panahon na yon ay dumaranas siya ng postpartum depression at dahil sa matinding sakit na nararamdaman ay tinangkapan niyang magpakamatay. Hanggang sa napagdesisyonan ni Daphne na iwan sina Hughie at ang lalaki ay unti-unti nang naiintindihan ang ina. Pagsapit ng gabi ay napansin ni Homelander na nagpunta si Ryan sa bahay ni Billy dahil naamoy niya ang amoy nito sa damit ng bata. Nagtalo ang mag-ama at dahil sa sobrang galit ay nabasag ni Homelander ang salamin ng bintana. Mula naman sa basag na salamin ay nakausap ni Homelander ang mga personalidad niya at napagdesisyonan nilang tanggalin na ang pangangailangan nilang mahalin ng iba. Pagkatapos ay sinabihan si Homelander ng mga personalidad niya na magtungo sa laboratory kung saan siya nilikha noon. Kinaumagahan ay sinabi ng doktor kay Hughie na tatanggalin na nila ang feeding tube ni Hugh upang mamatay siya sa lalong madaling panahon dahil wala nang lunas sa karamdaman nito. Samantala si Homelander ay binisita ang isang underground laboratory ng Vought kung saan siya noon nilikha at labis na kinagulat na makita siya ni na Assistant Director Marty pati na ng lahat ng scientist. Pagkatapos ay ipinakain ni Homelander sina Marty ng dala niyang cake, pero naalala niya ang pag-torture dati sa kanya ni Frank sa incinerator chamber bilang parte ng eksperimento nila sa kanya habang nag-e-enjoy siyang maghagis ng paper ball sa trash bin. Sinabihan naman ni Homelander si Frank na pumasok ng chamber kundi ay ipapasok niya rito ang buong pamilya niya, at pagpasok ng lalaki sa loob ay walang awang sinunog siya ni Homelander habang naghahagis rin ng paper ball sa basurahan. Maya-maya si Firecracker ay inatasan ni Sister Sage na magsagawa ng stage show sa tapat ng Starlight House at magbunyag ng mga sekreto ni Annie upang mapabagsak nila siya. Sa sunod na eksena si Hughie kasama si Kimiko ay palihim na nakipagkita kay A-Train.
Inis na pinaliwanag ni Huey kay A-Train na lahat ng masasamang nangyari sa kanila nakaraan ay nagsimula ng dahil sa nagawa niya noon kay Robin. Pagkatapos ay sinabi ni Huey na kapag kinuha niya si A-Train ng Compound V para sa kanyang ama ay wala na siyang kasalanan sa kanya at sinang-ayunan nito ng lalaki, subalit biglang pinagbabaril sila ng mga Shining Light terrorist dahil nasundan pala ng mga ito si Kimiko sa lugar. Si Kimiko naman ay kumuha ng mga kagamitan sa napasok nilang opisina at binigay niya ang mga ito kay Huey bilang mga sandata. Pagsugod ng mga kalaban sa gusali ay mabilis na napabagsak ni Kimiko ang ilan sa kanila ngunit ang babaeng terorista ay napasabugan siya ng grenade launcher. Samantala si Huey na hindi sanay makipaglaban ay pinilit makipagsagupaan sa isang miyembro ng Shining Light at nagtagumpay siyang mapabagsak ito. Ilang saglit nang gumaling ang katawan ni Kimiko ay makikitang kaibigan pala niya ang babae noon at hinikayat niya itong sumama sa kanya. Ngunit tumanggi ang babae kay Kimiko at umalis na ang dalawa sa lugar. Maya-maya ay pinasok ni A-Train ang apartment ni Homelander at nakita niya roon ang ilang bote ng mga gatas. Nakita rin ng lalaki sa garapon ang mga puting buhok ni Homelander bago siya makakuha ng Compound V sa drawer. Kalaunan ay napagdesisyonan ni MM na ibalik si Butcher sa The Boys at humingi sa kanya ng pabor si Billy na kapag namatay siya ay siya na ang kumuha kay Ryan mula kay Homelander. Sa kasalukuyang yon ay inalala ni Homelander ang pagkulong sa kanya ni Marty sa isang konkretong silid na ang bedroom at dahil sa labis na kalungkutan ay naisipan noon ni Homelander na magsarili sa loob. Pero nang nakita si Homelander ni Marty ay pinagtawanan siya nito at nabansag ang squirt. Pagkatapos ay sinabihan ni Homelander si Marty na magsarili sa harap ng mga katrabaho nila kundi ay aatakihin niya ng laser ang ari niya. Mabigat ang kalooban na ginawa nga ito ni Marty habang labis na natatawa sa kanya si Homelander pero kalaunan ay walang awang inatake niya ng laser vision ang scientist. Bigla namang pumasok ang head scientist na si Barbara at sinabihan si Homelander na tapusin na ang paghihirap ni Marty. Maya-maya ay pinasok ni Frenchie ang trailer bus ni Firecracker upang maghanap ng sikreto ng babae. Ngunit biglang nakita si Frenchie ni Ezekiel at galit na inatake siya nito bago patalsikin palabas ng sasakyan. Si Butcher naman ay inatake ng fire extinguisher ang kamay ni Ezekiel upang mawasak ito ngunit nagawa siyang masakal ng kalaban gamit ang kaliwang kamay niya. Pero biglang nawala ng malay si Billy at kalaunan paggising niya ay nakita niyang wasak na ang buong katawan ni Ezekiel na labis na kinagulat niya. Samantala si Firecracker ay binunyag sa show niya ang aborsyon ni Annie sa ipinagbuntis niyang 6 na buwang sanggol noon. Ngunit labis na kinagalit ni Starlight ang binunyag ni Firecracker at agad na nagtungo siya sa stage upang suntukin ng maraming beses ang babae hanggang sa mabugbog niya ito. Pero kalaunan ay inawat si Annie ni MM. Maya-maya ay pinasok ni Homelander ang lahat ng scientist sa bedroom at maliban kay Barbara ay tinapos niya ang mga ito bago siya umalis ng gusali na nababalot ng dugo ang buong katawan. Sa kasalukuyang iyon ay nakipagkita uli si Huey kay A-Train upang tanggapin rito ang Compound V ngunit nakita siya ni Butcher. Inamin ni Billy kay Huey na nagturok na siya nakaraan ng Compound V ngunit hindi gumaling ang karamdaman niya at bukod sa hindi siya nagkaroon ng kapangyarihan ay binabalik lang ng droga ang mga masasamang memorya niya. Kaya't minungkahi ni Billy kay Huey na huwag gamitin ang Compound V habang di pa huli ang lahat. Kinaumagahan ay hindi nga in-inject ni Huey ang Compound V sa ama at ipinahawak niya lang ito sa kanya. Pero kalaunan ng kumuha ng kape si Huey para sa kanila ni Daphne ay nakita niyang dumaloy ang Compound V sa tubo ni Hugh at bigla siyang nagising. Dito na nagwawakas ang ating astig na palabas at nasa description ng video ang kasunod. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Huwan.